How's your day, honey? Tanong ng daddy ni Chantel, sabay halik sa kanyang pisngi. Nakaupo si Chantel sa kanyang kama at tila hindi maayos ang pakiramdam nito. Dad, can you give me a favor? Tanong ng dalaga na ikinatango naman kaagad ng ama. Yes, honey. What is it? Pabalik na tanong nito na nagbigay ng sigla sa mukha ng dalaga. Really, Daddy? Paniniguradong tanong niya. Yes, everything for my one and only princess in my life. Tugon nito sa anak. Dad, I want to live a normal life. Diretsahang saad ng dalaga na ikinagulat ng ama. What? Are you serious? Kunot noong tanong niya sa anak. Dad, please, ayoko na po ng ganito. Ang boring ng buhay ko. Lagi na lang ako nandito sa bahay. Or wherever I go, I always have a bodyguard. Dad, ayoko na po ng ganito. Gusto ko ng simple lang. Saad ng dalaga sa kanya. Natahimik naman ang ama nito at hinawakan ang kamay ng dalaga. Honey, everything we have right now, it is all for you. Lahat ng meron ang pamilya natin, mapupunta yun sa'yo. So don't think that your life is boring because you can do everything. Pwede kang pumunta kahit saan, wherever you want. But there's a bodyguard, Dad. Nakakailang. Kahit saan ako magpunta, may nakasunod, nakabantay. Hindi ako makaalis sa comfort zone ko. Pakiramdam ko, hindi ako malayang gawin ang gusto ko. Saad ng dalaga. Because it is for your safety, honey. Agad na tugon ng ama. I can handle myself, Dad. I'm almost 20. Tapos pakiramdam ko, I'm just 7 years old na kailangan pang bantayan. Is that what you want? Tanong ng kanyang ama. Yes, Daddy. Tugon niya na walang pag-aalinlangan. I want to live like a normal people. Nagtatrabaho sila para sa sarili nila. May sarili silang bahay at malaya nilang gawin ang mga gusto nila na walang bodyguard. Dagdag pa nito. Natahimik na lamang ang kanyang ama sa nais ng dalaga. Mahirap para sa kanila ang nais ng anak. Ngunit dahil dito iyon, masaya. Pagbibigyan nila ito. Isang architect ang kanyang ama at lawyer naman ang kanyang ina. Ngunit kahit na may mga trabaho na ito, nagawa pa rin nila magbigay ng oras para sa kanilang successful na business. Napalago nila iyon hanggang sa makasali ang kumpanya nila sa may pinakamataas na ratings sa buong bansa. Ngunit sa kabila ng yaman na meron sila, ang nais lamang ng dalaga ang maging malaya at maging masaya. Sa panibagong buhay na harapin ng dalaga sa Tagaytay, makilala niya ang lalaking bibihag sa puso niya kahit na ito'y simpleng tao lamang. Lumipas ang 5 buwan. Hello mga bulaklak! Kamusta kayo, ha? Maayos ba ang gising niyo? Sunod-sunod na tanong ni Chantal sa mga tanim niyang halaman sa kanyang hardin. Nakapagtapos ng kursong agriculture ang dalaga dahil gustong-gusto niya ang pagtatanim. Sa una, ayaw ng kanyang mga magulang dahil gusto nilang maging doktor ito, ngunit ayaw ng dalaga dahil mas masaya siya sa kanyang nais marating. O eto, paliliguan ko na kayo ha, para naman maging fresh kayo. Ngiting saad ng dalaga sa mga halaman habang dinidiligan nito. Nakapagpatayo ng garden ang dalaga sa binili niyang lupa sa Tagaytay at ang buong ektarya hinati-hati niya para sa kanyang pagtataniman ng iba't ibang halaman. Mom, mukhang masayang-masaya tayo ngayon ah. Ano bang meron? Tanong ng hardinero ni Chantel sa kanya. Nako Manong Ben, sobrang saya lang po talaga ng araw ko kapag nakikita kong napakagandang mamulaklak na mga halaman. Saad ang dalaga sa kanya. Bago niya palang nakatiwala si Manong Ben. Ngunit mabait naman ito sa kanya, kaya agad niya itong pinagkatiwalaan. Ito lang din ang kanyang unang nakilala paglipat niya sa Tagaytay. Ah, ganun ba? Napakaganda nga po talaga ng mga bulaklak. At sino ba naman po kasing hindi mamulaklak
ng maganda. Sa mukhang yan, sa tuwing umaga, yan kaagad ang bubungad sa kanila. Kaya mas lalo din silang sumisigla kasi masigla ang nag-aalaga. Saad ni Manong Ben na ikinatawa ng dalaga. Ikaw talaga, Manong, ang hilig mo mang asar. Oo nga pala, ma'am. Pwede ba ako magpaalam sa'yo bukas? Tanong nito kay Chantel. Ano yun? Uwi kasi yung anak ko galing sa New York. Doon kasi siya nag-aral at uwi siya dito para magbakasyon. Gusto ko sanang mag-leave ng isang araw para makasama siya at masundo sa airport. Saad nito. Ay, ganun po ba? So, isang araw lang po kayo mawawala? Tanong nito. Opo. Sige po, walang problema. Masaya po akong makakasama niyo ang anak niyo. Enjoy niyo lang po ang araw niyo magkasama. Ngiting tugon ng dalaga. Sobrang bait ng dalaga sa mga taong nagtatrabaho sa kanya. Kaya naman, sobrang gusto siyang maging amo ng mga ito. Para sa dalaga, ang mahalaga sa kanya ang relasyon niya sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Kaya naman, labis-labis ang kanyang kabaitan sa mga trabahante niya. Kuya, kamusta naman po ang mga gulay? Maayos po ba ang tubo nila? Tanong ng dalaga sa lalaking nag-aayos ng tanim. Maayos naman po, saganang-sagana sa sustansya. Tugon nito. Mabuti naman po, huwag niyo pong kakalimutan palagi ang kanilang vitamins ha. Sabay ngiti ng dalaga. Ibig sabihin niya, ang pampataba sa mga tanim ang abono. Maasikaso ang dalaga sa mga tanim at sa mga taong nag-aalaga sa mga ito. Kaya naman, ito din ang dahilan kung bakit maayos ang tubo ng kanyang mga halaman dahil masaya at masagana ang samahan nilang lahat sa hardin. Sa kabilang hardin, puro gulay at prutas ang tanim at sa kabilang hardin naman, puro naman mga halaman at bulaklak ang naroon kung saan iba't ibang uri ng bulaklak at iba't ibang kulay ng mga ito ang namumukadkad sa ganda. Napatigil sa paglalakad si Chantel nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Yes, Daddy. Good morning. Bungad niya agad pagsagot niya ng tawag. Honey, how are you? Are you doing well? Pag-alalang tanong ng kanyang ama. Of course, Dad. Alam niyo po bang ang sasayang kasama ng mga coworkers ko? Dad, this is so great. I feel like I have a peace here. I mean, you know that I love nature. Kaya siguro mas lalo kong nararamdaman yung peace na gusto ko and of course, the freedom that I wanted. Ngiting sadang dalaga. That's great, honey. Pwede ba kaming bumisita dyan some other day? Tanong nito. Of course, Dad. Just let me know kung kailan. Ngiting saadang dalaga. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad na naghanda ng pagkain ang dalaga para sa kanilang lahat. Magaling ding magluto si Chantel at gustong-gusto niya rin ang pagbibake ng cake. Kaya naman, inaral niya iyon hanggang sa natuto siya at kiniwilingan na niya gawin. Okay guys, let's eat first. Katulad ng mga halaman, dapat laging tayong kumakain para maging healthy. Saad ang dalaga sa kanilang lahat. Napakabait mo talaga, Ma'am Chantel. Siguro, napakaswerte na magiging asawa mo. Saad ang isa niyang trabahante. Nako, wala pa sa isip ko ang mag-asawa. Ngiting tugon ng dalaga. Pero bakit nga pala wala ka pang boyfriend? Napakaganda mo at napakabait. Kaya sigurado akong maraming nagkakagusto sa'yo. Sabi pa ng isang babae. Nako po, Manang Belen, wala nga po kahit isang dumadating eh. Patawang tugon niya. Pero kung sakaling may dumating, pagbibigyan mo ba, Ma'am Chantel? Tanong ng isa pang lalaki. Uy, kayo talaga, pinagkakaisahan niyo ko ah. Kumain na nga lang tayo. Saad niya sabay ngiti. Pero seryoso po, baka po kasi hindi lang ikaw ang magiging boss namin sa mga susunod. Baka meron na kaming pangalawang boss. Pagbibiro pa ng isa.
Um, kung sakali mang may dumating, edi siguro susubukan kong pasado. Biglang napaisip ng malalim ang dalaga sa mga sinabi ng mga ito sa kanya. Successful na siya at kung sakaling wala siyang problema pagdating sa mga bagay-bagay, pero bakit wala man lang siyang kahit isang nagugustuhan? Mag-isa lang si Chantel sa kanyang sariling bahay. Pinatayo niya ito at ang kanyang ama ang naging architect nito. Dahil mag-isa lang siya, wala siyang masyadong ginagawa kapag gabi. Kaya nanonood na lamang siya ng mga movie at kumakain. Ngunit ang gabing iyon, bigla na namang sumagi sa isip niya ang tanong sa kanya ng kanyang mga trabahante. Bakit kaya? Dahil ba wala pa yun sa plano ko? Tanong niya sa kanyang sarili at napaupo sa couch at binuksan ang TV gamit ang remote. May hawag siyang isang bowl ng ice cream habang nanonood, ngunit napapakunot ito ng noo nang makitang magkasintahan ang kanyang napiling palabas. Kaya nilipat niya ito, ngunit ganun din ang kasunod, kaya muli niya itong nilipat, ngunit ganun din. Napangiti ang dalaga. Wow ha, sinasadya ba to? Ayoko na nga lang manood. Hindi naman ako bitter, pero sadya ang wrench lang. Saad nito at pinatay ang TV. Binuksan na lamang niya ang kanyang laptop at tumingin sa kanyang social media account. Oh, it's Kenji? Gulantang niyang tanong na makitang nasa unahan ng active list ang kanyang kaibigang si Kenji na nakatira na ngayon sa California. Magkaibigan sila simula pagkabata, ngunit nagkahiwalay lang sila na mag-college na sila dahil doon siya pinag-aral sa California ng kanyang mga magulang. Hindi nag-alangan na mag-send ng hi ang dalaga sa kaibigan. Hi! Kamusta ka na? It's good to see you active now. Saad ng dalaga na agad namang nag-reply ang kaibigan. Oh, hi Chantel. Long time no see. I miss you. Reply nito sa kanya. Na-miss din kita. Are you busy, Kanwi? Hindi natuloy ang pag-type niya sa kanyang sasabihin nang bigla itong tumawag ng video call sa kanya, kaya agad siya nag-ayos ng sarili. Oh, hi! Bati niya dito. Hi Chantel, I'm sorry, ngayon lang ako nagparamdam sa'yo. There's a lot of things that I need to do for my study. That's why I don't have time to be active on my social. Saad nito sa kanya. Ano ka ba? It's okay. So, how are you? Kailan ka uwi ng Pilipinas? Tanong ng dalaga. I'm fine, but I don't know kung kailan kami makakauwi dyan. Busy pa kasi dito sila mom and dad. But don't worry, sasabihan kita kung makakauwi na kami. Teka, miss na miss mo na ba ako? Ngiting tanong ni Kenji sa kanya. Of course, I miss you. Ilang taon na rin tayong hindi nagkasama. Ikaw ba, hindi mo ako na-miss? Tanong ng dalaga. Of course, I miss you too. But Tita Divine tells me that you live in Tagaytay now. Why? Tanong nito sa kanya. Nothing. I just wanna live like this. Tsaka, malaki na ako. I don't need bodyguard in every move, right? Kaya, sabi ko, dito na lang ako magstay at para noon maramdaman kong hindi na ako baby, no? Tugon nito. Well, hope you okay. Don't worry, pag-uwi namin ng Pinas, bibisitahin kita dyan. If is that okay with you? Tanong ng binata. Of course, and I'm really excited to see you soon. Ngiting tugon niya. That's great. Pinagmamasdan ni Chantel ang mukha ng kaibigan na tila kakaiba na, nag-matured na ito, hindi tulad ng dati niya itong nakita. Napangiti na lang ang dalaga nang maisip ulit ito ang kanilang childhood memories. Kinaumagahan, maagang nagising si Chantel at pumunta sa hardin ng mga bulaklak. Hey, good morning again mga honeys. Mukhang maganda na naman ang araw ha. Magpapaaraw kayo ng maayos para mas lalo kayo mag-shine ha. Tugon ng dalaga sa mga ito habang inaamoy ang bulaklak ng Daisy. Ang bango-bango mo naman, Daisy. At ang ganda niyo pa. Parang ako lang.
Maganda na, mabango pa. Ngiting tugon niya nang bigla may umubo sa kanyang likuran na ikinatayo niya. What the? Who are you? Ba't ka nandito? Paano ka nakapasok? Sunod-sunod na tanong ng dalaga sa lalaking nakatayo sa likuran niya. Tinignan niya ito mula paa hanggang sa taas na tila ba nag-slow mo ang oras para sa kanila. Tila natulala ang dalaga sa kanyang kaharap na mukhang anghel na bumaba sa langit. Wala itong masabi ni hindi ito makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Good morning, Ma'am Chantel. Isang boses ang gumising sa dalaga na mapansin itong si Manong Ben na dumating. Nagkita na pala kayo, Ma'am Chantel. Anak ko nga pala si Dustin. Siya yung dumating kahapon na sinundo ko sa airport. Sinama ko lang siya dito para hindi siya masyadong maboring sa bahay at para ipakilala na rin sa'yo. Ngiting saad ni Manong Ben. Ah, anak niyo po pala. Ngiti nitong tugon na ikinatango ni Manong Ben. Dustin, this is my boss, Ma'am Chantel. Ma'am Chantel, si Dustin, panganay kong anak. Pagpapakilala ni Ben sa kanyang anak kay Chantel, napabuntong hininga muna ang dalaga bago inabot ang kamay sa binata. Nice to meet you. Ani ito na may ngiti sa mga labi. Agad naman itong inabot ang binata at binalik sa kanya ang pagbate. So, magtatrabaho po ba siya dito, Mang Ben? Tanong ni Chantel. Kung pwede sa... No, hinatid ko lang si Papa. I just also wanted to know what his work, but I guess he's good with this. Agad na tugon ng binata. Dustin, pagsiko ng kanyang ama. Sorry pa, uwi na po ako. Hinatid lang po talaga kita sa trabaho mo at susundiin na lang po kita mamaya. Saad ng binata sa kanya. Wala namang imik ang dalaga sa mag-ama at ngumiti na lang ito. Sige, ikaw ang bahala. Ingat ka. Saad ng kanyang ama bago naman umalis si Dustin. Pinagmamasdan ni Chantel ang binata habang naglalakad dito papalayo. Matipuno ito, matangkad, maputi, mahusay na lalaki kaya hindi niya akalaing anak ito ni Manong Ben. Napatingin siya kay Manong Ben, nagbubungkal ng lupa para sa tataniman ng mga gulay. May aura naman ito tulad sa kanyang anak. Matangos ang ilong at maganda din ang mukha. Sadyang pinagkaiba lang ang kutis moreno ng kanyang ama at si Dustin naman ubod ng kaputian. Hey, Chantel! Sigaw ng isang babae mula sa malayo. The heck? Nina? Why are you here? Tanong ng dalaga at lumapit dito. Paano mo nalamang nandito ako? I saw in your Instagram. Sabi ko, alam ko kung saang lugar to. And turns out, tama nga ako. So, kamusta ka na? Mukhang successful na tayo ah. Ngiting tugon sa kanya ni Nina. Ano ka ba? Pinagpapala lang sa masisipag na trabahante? Ikaw, bakit ka napapunta dito? Ano nagdala sa'yo? Para puntahan ako, ha? Tanong ng dalaga dito. Alam mo naman, after ng senior high school natin, nagkahiwalay-hiwalay na tayo. Kaya na-miss kita. At isa pa, mukhang magkakaroon tayo ng reunion, batch 2018. Saad nito. Seryoso ba yan? Kailan? Hindi pa sure, pero sasabihan na lang kita kung kailan. At isa pa, dapat daw kasama ang mga asawa. Saad pa nito. Anong asawa? Wala nga akong boyfriend. Asawa pa? Tugon nito. Ano? Seryoso? Don't tell me. Walang naliligaw sa'yo. Sa gandang mong yan, wala man lang nagkabingwit sa'yo? Tanong ng kaibigan nito na ikinatawa naman ng dalaga. What? Are you kidding? Alam mo namang mula senior high school, never akong tumanggap ng manliligaw. Kaya ngayon ka pa ba magtataka? Tanong naman ito sa kaibigan. Sa bagay, may point ka.
Takot ka nga pala sa mga lalaki. Pabirong sabi pa nito kay Chantel. Baliw, hindi naman sa takot. Ayoko lang talaga. Besides, marami naman akong pwedeng pagkaabalahan kaysa sa pagbo-boyfriend. Tugon naman nito. Kung ganun, sino yung nakasalubong ko sa labas kanina? Yung gwapong lalaki galing dito? Kala ko, boyfriend mo yun? Nagtatakang tanong ng kaibigan nito na tumingin pa sa kanyang likuran. Ha? Wala naman. Natigil ang dalaga sa kanyang sasabihin nang maisip nito kung sino ang tinutukoy ng kanyang kaibigan at napakunot na lamang ang noo nito. Hindi ko yun boyfriend. Anak yun ng isang trabahante dito. Agad niyang saad at kinuha ang isang halamang may bulaklak na nakalagay sa paso. We, bakit ganyan makareact? Tinanong ko lang naman, bakit para kang affected? Patawang tanong ng kaibigan. Affected ka dyan? Tsaka, di kami talo no? Saad ng dalaga na ikinatawa naman ng kaibigan at tinusok-tusok nito ang kanyang tagiliran na tila kinikilig. Tumigil ka na nga! Pagsuway pa ni Chantel sa kaibigang si Nina. Makaraan ang mga araw, napapadalas ang pagbisita ng anak ni Manong Ben sa hasyenda ni na Chantel. Kaya naman, laging nakakasalubong ang binata na si Dustin at ang dalagang si Chantel. Mang Ben, kumain po muna kayo. May binili po akong merienda para sa inyong lahat, sabi ng dalaga sa kanilang lahat ng trabahante. Wow naman! Mukhang masarap to, Ma'am Chantel ah. Salamat sa masasarap na merienda mo araw-araw. Sabi naman ng isang di nakatandang babae. Naku Manang Alesa, ayos lang yun. Tsaka, obligasyon ko pong pakainin kayo kasi nagtatrabaho kayo sa akin. Paano na lang pag nagutom kayo, di ba? Naku, mahirap na kaya. Dapat lagi tayong busog. At sino pa ba ang magkasama ko dito? Kung di kayo lang. Kaya pamilya na ang turing ko sa inyo, kahit bago pa lang tayo magkakasama. Saad ng dalaga. Ang bait mo talaga, ma'am. Pero matanong lang po, nasan po ang mga magulang nyo? Kasi mula simula, wala kaming nakikitang ibang pumupunta dito na kamag-anak mo man lang. Tanong ng isang lalaki. Huwag kayong mag-alala. Bibisita naman dito yung mga magulang ko. Sadyang abala lang sila, pero bibisita sila dito at ipapakilala ko kayong lahat. Saad ng dalaga at gumiti. Siguro kasing bait mo din ang mga magulang mo. Ani ni Manong Ben. Mabait naman po talaga ang mga magulang ko, lalo na sa mga anak nila. Isipin niyo po yun, hinayaan nila akong gawin ang gusto ko dahil dito ako masaya. Kahit na alam kong mahirap para sa kanang hayaan ako, ginawa pa rin nila para sa ikakasaya ko. Ganun po sila kabait sa akin at ganun po ako nila kamahal. Ngiting saad pa ng dalaga. Ang swerte niyo po, ma'am. Swerte naman siguro yung mapapangasawa niyo. Saad ng iba. Nako, wala pa pong akong... Napatigil si Chantel sa pagsasalita na makita nitong paparating si Dustin sa kanila. Oh, nandito na pala si Dustin. Saad ni Manong Ben. Naparito ka. Ang aga mo namang dumating ngayon. Saad ni Manong Ben sa anak. Wala pa kasi ako magawa sa bahay pa, kaya pinuntahan na lang kita. Saad ng binata sa kanya. Mabuti naman. Matutuwa si Ma'am Chantal na nandito ka. Ngiting sabi ni Manong Ben, dahilan para tumingin si Dustin sa dalaga na labis na nahihiya kapag kaharap ang binata. Ngunit pinilit pa rin niyang ngumiti para tugunan ang sinabi ni Manong Ben. Matapos kumain ang lahat, balik trabaho ulit sila. Ngunit naiwan si Dustin at si Chantal sa lamesa upang ligpitin ang mga supot ng kanilang pinagkainan. Napakatahimik ng paligid at tanging siplat lang ng tingin ang nagagawa ni Chantal sa binata na seryosong nagliligpit ng kalat. Napaigham na lamang ang dalaga sa isiping naiilang siya sa binata kapag kaharap ito.
samantalang hindi naman siya ganon sa iba niyang nakakaharap noon. Gusto mo ba ng tubig? Tanong ni Dustin sa kanya na ikinagulat niya dahil nagsalita na ito. No, it's okay. Hindi alam ng dalaga bakit bigla na lang siyang kinabahan ng sobra-sobra. Kaya naman napalunok na lamang ito. Gusto kong isama si Dad sa New York, by the way. Ani ng binata. Ha? Naisip ko kasi, mas mabuti kung doon na lang kami maninirahan. Gusto ko na rin patigilin siya sa pagtatrabaho. Total, nakapagtapos naman ako ng pag-aaral, kaya ako na lang ang magtatrabaho para sa pamilya namin. Saad ng binata sa kanya. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Naaalis kayo? Tugon ng dalaga na ikinataas kilay ng binata sa kanya. I mean, si Manong Ben kasi ang katiwala ko dito sa asyenda. Lahat ng to, siya ang namumuno pag wala ko. Kaya nakakalungkot na maiiwan pala ako. Paglilinaw ng dalaga. Pero may pera ka naman at marami naman nagtatrabaho sa'yo. Kaya hindi malabong mawalan ka ng katiwala pag alis ni Papa dito. Saan ng binata? Pero, thank you sa pag-aalaga ng maayos kay Papa at nakikita ko kung gaano ka din sa lahat ng tao rito. Parang pamilya mo na silang ituring. I salute you. Bihira lang ang ganung amo sa panahon ngayon. Saad pa ng binata. Kailan kayo aalis? Tanong ni Chantel. Di ko pa alam, pero siguro matagal-tagal pa. Kaya huwag ka mag-alala. Tugon ng binata na ikinagiti na lang ng dalaga. Habang nagluluto si Chantel ng adobo para sa kanyang panghapunan na ulam. Tumunog ang kanyang cellphone kaya agad niya itong kinuha at sinagot ang tawag. Hello, Mom? Tanong niya. Hey, honey, hindi kami makakapunta dyan sa susunod na araw. May meeting kasi ang daddy mo sa Brazil. Makikipag-meeting siya sa new client niyang taga doon. Saad sa kanya ng ina. Ganun po ba? Sige, ayos lang po mami. Next time na lang po. Ingat po kayo ni daddy. Tugon niya, ngunit may konting iwi sa kanyang mga labi. I'm sorry honey. Babawi kami next time ng dad mo ha. We love you. Huling sabi nito at pinatay na ang tawag. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga sa sinabi nito. Ang akala niya, makakabisita na ang kanyang mga magulang sa bago niyang bahay at asyenda. Ngunit hindi pa pala. Hindi na din ito nagtataka dahil palagi naman silang abala sa kanilang mga trabaho at palagi siyang naiiwan sa kanilang bahay kapag may mga meeting ito sa iba't ibang lugar at kahit sa ibang bansa. Nasanay na lamang siyang mag-isa kaya hindi na bago sa kanyang ma-reject ng magulang niya kapag gusto niya itong makasama dahil kadalasan wala itong oras sa kanya. Kinaumagahan, nagdidilig ng mga bulaklak si Chantel at napansin nito ang 3 paso na may tanim na daisy. Natumba ito na tila sinipaan kaya agad niya itong nilapitan. Daisy? Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo natumba? Tanong nito sa mga halaman na tila tao niya kung kausapin. Agad niyang kinuha ang paso at pinuno ito ng mga lupa at binalik muli ang halaman. Nakapagtataka lang po kasi, secure ang lugar na ito at walang anumang pwedeng mapasukan ng mga hayop o kung anumang bagay dahil semento ang mga pader sa bawat dulo ng hasyenda. Lalo na sa halamanan. Ngayon lang po nangyari, hindi naman matutumba ang halaman na walang dahilan. Kung hangin man, imposible dahil nasa lupa ang mga paso. At bakit 3 lang ang nakulog? Ang iba hindi naman nagalaw. Saad ng dalaga sa mga trabahante niya. Kung ganun ma'am, sisiguraduhin na lang namin na maayos ang lugar. Bago kami umalis, baka may nakapasok lang na kung anong hayop dito. Saad ng isang lalaki. Salamat sa inyo. Kung may makita man kayong kakaiba, sabihan niyo kaagad ako. Tugon ng dalaga. Ano yan? Tanong ni Chantel
nang makitang tila may tinitignan si Dustin sa lupa. Bakas ng pusa. Posibleng nakapasok ang pusa dito at nasagi ang mga halaman kaya sila natumba. Saad ng binata, kaya tinignan naman agad ito ng dalaga at nakitang may bakas nga ng pusa. Paano naman nakapasok ang pusa dito? Tanong niya. Alam mo naman ang pusa, kahit maliit ng butas lang yan, mapapasok nila yan. Saad ng binata. Hay nako, mahilig ako sa pusa pero ayoko nang sinisira ang mga halaman ko. Inis na sabi ni Chantel. Nakalabas na kaya ang pusa na yun? Baka masira niya pa ang ibang mga halaman dito. Mahirap na. Kailangan pa naman ito maging healthy. Dahil i-deliver na to sa susunod na araw. Saad ng dalaga habang patingin-tingin sa paligid. Baka sakaling makita ang pusang nakapasok sa loob. Subukan mong hanapin sa mga sulok. Madalas nagtatago ang mga pusa sa liblib ng lugar, lalo na pag malamig. Ani ng binata. Ang dami mo namang alam sa mga bagay-bagay. Saad ng dalaga sa binata na hindi naman umimik sa kanya. Okay, sabi ko nga sa sulok maghahanap. Ani na lamang nito. Oh my gosh! Ayun nga yung pusa oh! Sigaw ni Chantel na tila ba nagagalak na ito. Don't be too loud. Baka magising yung pusa. Takbuhan tayo. Saad ni Dustin. Ako na lang kukuha. Diyan ka lang. Dagdag pa nito at nauna sa dalaga. Ayusin mo. Baka tumakbo. Saad ng dalaga. Huwag ka maingay. Tugon ng binata na makitang gumalaw ang pusa at tila nagising na ito. Dahan-dahan niya itong hinawakan upang maging maamo dahil sa una umaatras ito sa kanila hanggang sa napaamo ito ni Dustin at nahawakan niya. Paano ka ba napunta dito? Alam mo bang dragon ang may-ari ng asyenda na to? Ayaw niyang masira ang mga halaman niya. Kaya sa susunod, huwag ka nang babalik dito ha. Baka makatay ka niya. Saad ni Dustin sa pusa habang hinimas-himas ito. Anong sinasabi mo? Hindi naman ako ganun ka-hater ng mga pusa para katayin sila no? Patingin nga. Ani ng dalaga at tinignan ang pusa na yakap-yakap naman ng binata. Wow! Ang ganda ng mata niya. Pero payat siya. Siguro walang nag-aalaga sa kanya. Tanong ng dalaga sa binata at tumingin ito sa mukha ng binata kasabay naman ang pagtingin din ng binata sa mukha ng dalaga. Ma'am Chantel! Tawag ni Manong Ben sa dalaga na natulala nang makitang halos magkalapit ang mukha ng kanyang anak at ng kanyang amo. Yung pusa yung may gawa ng mga halaman, kaya ayos na, balik sa trabaho. Saad ng dalaga sa kanilang lahat. Akin na nga yung pusa, ako na ang bahala dito. Agad na inagaw ng dalaga ang pusa sa binata at umalis na ito papunta sa kanyang bahay. Ano nangyari doon? Tanong ni Manong Ben sa kanyang anak na si Dustin. Hindi ko po alam pa. Tugon ng binata at napailing-iling. What the? Bakit gano'n yung tibok ng puso ko nung magkatamaan ng mga mata namin? Natatarantang tanong ng dalaga sa kanyang sarili habang nakatingin sa salamin ng kanyang banyo. In love ba ako? Tanong niya pa sa sarili. Hindi to maaari. Ano ka ba, Chantel? Hindi ka gusto nun. Tsaka, huwag kang assuming, masasaktan ka lang. Dagdag pa niya. Huminga ito ng malalim para mapakalma ang sarili. Nabaling ang kanyang tingin sa pusa na padpad sa kanyang hasyenda. Maganda kang pusa at dahil dito ka napunta, dito ka natitira. Saad nito habang hawak niya ang pusa na nakatutok sa kanyang mukha. Pero bago yun, maligo ka muna. Hindi maganda ang amoy mo. Saad ng dalaga at binuksan ang gripo para simulan ang pagpaligo sa pusa. Natigil si Chantel sa pagsasabon sa pusa nang bigla niyang naisip kung paano na lang itong yakapin ng binata.
Hindi niya namamalayan, napapangiti na ito sa isiping iyon hanggang sa makita niya ang kanyang sarili sa salamin na nakangiti. Oh, bakit ka ba nakangiti, Chantel? Tanong niya sa sarili at muling binawi ang ngiti. Matapos sa mga araw, hindi pinakawalan ng dalaga ang pusang iyon. Pinangalan niyang Stacy. Pinaliliguan niya ito at binilhan ng cat food. Pinalinisan niya rin ito at dinala sa gamutan para maturugan ng anti-rabies at masiguro ang kalusugan ng pusa. Stacy, gusto mo bang mamasyal tayo? Tanong ng dalaga sa kanyang alaga na wala namang imik na nakahiga sa couch. Sige, pasyal tayo sa labas. Saad niya at agad na kinuha ang kanyang bag at ang alaga. Habang naglalakad sila sa sidewalk ng boulevard, hinihimas-himas ng dalaga ang katawan ni Stacy at kinakausap ito ng parang tao. Nakakita si Chantal ng bench kaya naupo muna sila doon habang nakaharap sa kalmadong dagat. Mahangin sa lugar na iyon, ngunit napakasarap sa pakiramdam dahil napakasariwa ng nalalanghap niyang hangin. Stacy, gusto mo bang kumain nun? Tanong ng dalaga sa pusa nang mapansin nitong nakatingin ito sa batang kumakain ng ice cream sa kabilang bench. Naku, hindi ka pwede nun. Mga tao lang ang kumakain ng ganyan. At sure akong hindi mo naman gusto ang lasa niyan dahil malamig yun. Dagdag pa nito sa alaga nang bigla itong tumalon kaya nabitawan niya. Stacy, sandali! Sigaw nito at hinabol ang pusa. Nasaan ka na, Stacy? Kamot ulo niyang tanong na makalipas na ang ilang minuto, hindi pa rin niya makita ang kanyang alaga. Wow ha, ilang araw ka palang sa akin, iniwan mo na ako. Binigay ko naman sa iyo lahat ng kailangan mo ah. Saad pa ng dalaga nang bigla may isang boses na nagsalita sa kanyang likuran. Ito ba ang hinahanap mo? Malamig na boses ni Dustin at kasunod nun ang pagtugon ng pusa. Dustin, paano mo nakita si Stacy? Tanong ni Chantel. Nakita ko lang siyang pinaglalaruan ng mga bata doon kaya kinuha ko kasi sabi ko familiar siya sa paningin ko. Tugon ng binata. Akin na nga, bigla kasi siyang tumalon sa braso ko kanina kaya nabitawan ko. May sugat ka ba? Pinaglaruan ka tuloy ng mga bata. Ang kulit mo kasi. Saad pa ng dalaga habang inaasikaso ang alaga. Huwag kang mag-alala, hindi naman nila sinaktan si Stacy. Tugon ng binata. Salamat, buti nakita mo. Tugon ng dalaga. Ikaw lang ba ang nandito? Tanong ni Dustin. Sa tingin mo, may kasama ako? Wala nga akong kasama sa bahay. Dito pa kaya? Tugon ng dalaga na may tonong pagmamaldita. Alam mo, hindi ko maintindihan bakit ang maldita ng mga babae. Saad ng binata. What? Ang ramdam mo naman? Tawang tugon ng dalaga. Bakit ka pala nandito? Wala, naglalakad-lakad lang. Wala kasing magawa sa bahay. Tugon ni Dustin. Always ka dito? Hindi, minsan lang pag gusto ko magpahangin. Napatango lang ang dalaga sa sinabi ni Dustin at naupo na lang sila sa bench. Ikaw, hindi ko akalaing makikita kita dito. Akala ko hindi ka lumalabas ng asyenda mo. Tanong ng binata. Bakit naman? Ito lang naman yung way ko to release my stress. Bakit ko pa ba to ipagkakait sa sarili ko? Saad ng dalaga. Stress? Na-stress ka pa niyan? Anong kina-stress mo? Mukhang successful ka naman at wala ka ng problema sa financial. Ani ng binata. Hindi naman porket mapera, wala ng problema. Tsaka, hindi ba halatang stress ako kaya di niyo mapansin? Tanong ng dalaga at humarap sa binata. Hindi. Maiksing tugon nito. Nagtataka lang ako. Bakit mag-isa ka lang? Tanong ng binata. Ang rando mo talaga? Wala lang. Abala kasi yung mga parents ko.
Tapos, wala akong kapatid, only child, kaya mag-isa lang talaga. Tugon ng dalaga. Pero ngayon, hindi na ako mag-isa kasi kasama ko na si Stacy araw-araw. At sila Mang Ben, tinuturing ko rin silang pamilya. Dagdag pa ng dalaga. Wala namang imik ang binata sa sinabi nito at pinagmamasdan na lamang ni Chantel habang hinihimas ang kanyang alagang si Stacy. Saktong pagyangad ng dalaga, nakita nito ang makulay na rainbow sa langit. Dustin, may rainbow! Ani ng dalaga habang nakangiti ito. Ang ganda! Bati ng dalaga. Ang ganda nga! Tugon ng binata habang nakatingin kay Chantel. Ma'am Chantel, nakabalot na po ang lahat ng i-deliver. Ilagay na po ba ito sa sasakyan? Tanong ng isang lalaki kay Chantel na may hawak na papel at sinusuri kung ano pa ang kulang sa mga i-deliver. Sige po Manong, pakitignan po ng mabuti kung sakto sa lista yung isasakay at paayos po ng pwesto. Bawal kasi madaganan yung ibang prutas dyan at yung ibang gulay. Saad naman ng dalaga. Dahil sa sobrang dami ng gawain sa hasyenda, pati si Dustin tumulong na rin sa kanila. Dahil sa dumadami ang nagiging client ng dalaga, kailangan niya pang damihan ang mga tanim at sipagan sa pag-aalaga ng mga tanim para lalo itong maging malulusog at sa palagay niya kulang na rin siya ng trabahante kaya kailangan niya muling mag-hire ng mga bago mag-a-apply. Coffee? Tanong ni Dustin, sabay lapag ng kape kay Chantel na nakaupo sa harap ng lamesa habang nakaharap sa kanyang laptop. Thank you. Ani ng dalaga, ngunit walang anumang sulyap sa binata. Kanina ka pa dyan sa laptop, kailangan mo ding magpahinga, lalo na yung mga mata mo, dahil sa radiation, madaling malalabo ang paningin mo niyan. Saad ng binata sa dalaga na ikinatigil ito sa pag-type at tumingin sa binata. Pinapairal mo na naman yung pagiging marunong mo? Tugon ng dalaga. Because that's the truth. Tugon din ng binata. Okay fine, tatapusin ko lang tong isa. Anin niya. Matapos nga ang ginagawa, agad niyang sinirado ang kanyang laptop at nagunat ng katawan. Hays, ang sarap kumain. Ano kayang makakain ngayon? Tanong ng dalaga sabay tingin sa binata. Gusto mong kumain? Tara, bili tayo para din may merienda na sila. Ngiting ani ng dalaga. Sinamahan ni Dustin si Chantel mamili ng pagkain. Ngunit ang akala nito pagkain lang sa araw na yun pala na grocery na ang bibili ng dalaga. Hindi mo naman sinabing mag-grocery ka pala. Ani ni Dustin habang tinutulak ang wheel cart na marami ng lamang grocery. Sabi ko pagkain di ba? Pagkain naman yung mga kinuha ko ah. Saad ng dalaga at kumite. What I mean is, merienda ang bibilhin mo, not groceries. Paglilinaw ng binata. Sorry naman, nandito na rin naman kasi tayo, kaya hayaan mo na. Reklamo mo naman, sinusweldohan naman kita sa mga trabaho mo ah. Saad ng dalaga sabay nguso. Kaya nga, sabi ko nga, take your time. Ngiti namang tugon ng binata. Matapos mamili ng dalaga, pinapila nito si Dustin sa counter at iniwan niya ito upang bumili pa ng beer na naroon din sa grocery store. Sir, 13,067 po lahat. Aning nasa counter ng babae. Miss, padagdag po nito. Pahabol ang dalaga sa isang dosenang beer niyang dala. Anong gagawin mo dyan? Tanong ng binata sa kanya. Ngumiti naman ang dalaga bago sumagot. Of course, iinumin. Alangan naman kainin ko, di ba? Pilusopong tugon ng dalaga na ikinataas ng kilay ng binata. Ma'am, 13,687 po lahat. Ani ng babae. Here. Inabot ng dalaga ang kanyang bayad na cash at agad naman siyang nasuklian kay matapos mailagay sa karton ang kanyang groceries. Agad din silang dumaan sa Jollibee. Order ka na kung anong gusto mo.
Orderan mo na din lahat ng mga trabahante. Saad ng dalaga sa binata na nasa driver's seat. Everyone, kumain muna kayo. Merienda muna. Pag-aaya ng dalaga sa mga trabahante niya pag-uwi nila sa bahay. Agad namang kumuha ng tag-iisa ang mga naroon at kumain. Pumasok naman sa bahay si Chantel at inayos ang kanyang mga pinamili. Oh, Dustin, ako na dyan. Saad ng dalaga na makitang inaayos na ni Dustin ang kanyang mga pinamili. It's okay. Alam ko naman kasing iuutos mo din to sa akin mamaya. Tugon ng binata na ikinatawa ng dalaga. Ikaw ha? Alam na alam mo yung galawan ko. Saad ng binata at naupo sa couch dahil nasa sofa nakalagay ang mga groceries at hindi pa maayos. Okay, pagbutihin mo dyan ha. Dapat organize at dapat linisin mo yung mga cartoon pagkatapos mo. Saad ng dalaga at umakyat sa kanyang kwarto. Napangiti na lamang si Chantel sa kanyang mga ginagawa na tila iminatutuwa niyang palagi niyang kasama si Dustin. Ang lalaking yun, parang gusto kong maging asawa someday. Ani niya sa kanyang isipan, sabay ngiti. Matapos ang trabaho ng lahat, tinawag muna ni Chantel ang mga trabahante bago mag-uwian para ibigay ang kanilang mga sahod. Naglagay ako ng bonus sa inyong lahat. Pasasalamat dahil ang sisipag nyo at ang babait nyo sa akin, ipagpatuloy lang natin ang pagiging makatao natin para magkaisa tayong lahat. Napakaswerte ko sa inyo, kaya wag nyo akong iiwan ha. Saad ng dalaga sa lahat. Ano man ang kailangan nyo, huwag kayong magdalawang isip na sabihin sa akin. Kahit ano pa yan, tutulong ako. Dagdag pa nito. Maraming salamat sa kabutihan mo, Ma'am Chantel. Saad naman ng isang babae. Makakaasa kang hindi kami aalis sa hasyenda mo at kasama mo kami sa pag-angat mo. Saad ng lalaki. Maraming salamat sa inyo. Ngiting tugon ng dalaga. Labis ang kanyang pagpapasalamat sa mga ito dahil sila ang tumulong sa kanya para matupad ang nais niya mula sa simula. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagsinauwian na ang lahat, ngunit pinaiwan niya ang binata. Ano yan? Tanong ni Dustin nang ilagay ni Chantel ang mga beer sa lamesa na nasa harapan nila. Beer? Ano pa ba? Ani ng dalaga. Don't tell me, pinaiwan mo ako para samahan kang uminom? Tanong ng binata. Of course, alangan namang titigan mo lang ako dito, di ba? Saad ng dalaga. Nasa couch sila, kaya naman tumabi na lamang si Chantel kay Dustin at binuksan ang TV. Manood na lang tayo ng horror movie habang umiinom. Saad ng dalaga at inabot sa binata ang isang beer na binuksan niya na. May mga junk food rin na nasa lamesa bilang pulutan nila. Mukhang di ka sanay uminom? Tanong ng dalaga kay Dustin. Hindi ako sanay na babae ang kasamang uminom. Tugon ng binata. Oh, seryoso? Never ka pang uminom ng may kasamang babae? Tanong pa ng dalaga na isinalyapan na lamang siya ng tingin ng binata. Okay, wala naman akong gagawin sa'yo. Ano ka ba? Gusto ko lang talagang uminom. Ginagawa ko to every time na may nagagawa akong successful sa buhay ko. Bilang celebrate for myself, di ba? Ani ng dalaga. Hindi naman masamang magsaya porket mag-isa lang ako. Tsaka, nasa akin na lang yun kung pipiliin ko magbukmok sa kabila ng mga nagawa ko sa buhay ko. Dagdag pa nito, sabay tungga ng beer. Habang lumilipas ang oras, napaparami ang nauubos ng beer ng dalaga at nag-iiba ang tono ng pananalita nito. Oh, tumakbo ka na kasi. Nagtago pa ang baliw. Nasa likod mo na nga. Ang tangi naman. Sigaw ng dalaga sa kanyang pinapanood na horror movie. Palabas lang yan. Huwag kang sumigaw. Saad ni Dustin sa kanya. Ang tangi eh. Mamamatay na yan siya. Saad ng dalaga na biglang tumalsik ang dugo ng babae na kanilang pinapanood. Kaya agad napatago ng mukha si Chantel sa braso ng binata. Kasabay ng malakas nitong sigaw. Ayoko na yan.
Ayoko na yan! Saad ng dalaga habang nasa dibdib na ni Dustin ang kanyang mukha. Pinatay na lamang ng binata ang TV dahil sa tila takot na takot ang dalaga. Wala na, saad ni Dustin. Dahan-dahan namang minulat ni Chantel ang kanyang mga mata at napagtantong nasa bisig pala siya ng binata kaya agad siyang napaupo ng maayos at inayos ang kanyang sarili. Mukhang lasing ka na. Tama na yan. Oras na para magpahinga. Saad ni Dustin sa kanya. Hindi pa ko lasing. Sino nagsabing lasing ako? Tinuro nito ang kanyang sarili at tumawa. Hindi no. Cheers tayo. Inom pa tayo. Hindi ka naman umiinom eh. Ang daya mo. Saad ng dalaga at inungga pa ang isang beer hanggang sa naubos na ang laman nito. Wala na? Tinigdan nito ang iba pang beer na nasa lamesa. Ngunit halos lahat ubos na at wala ng laman. Bili ka pa doon ng beer. Inom pa tayo. Saad ng dalaga. Tama na, you're drunk. Saad ni Dustin at itinayo ang dalaga para dalhin sa kanyang kwarto. Saan mo ko dadalhin? Ikaw ha? May binabala ka sa akin no? Tanong ng dalaga. Alam ng binata na wala na ito sa kanyang sarili kaya hinayaan na lamang niya kung ano mga pinagsasabi nito sa kanya. Ngunit nahirapan siya nang paakyat na sila sa hagdan dahil ang tagal bago humakbang ang dalaga. Come on, kailangan mo na magpahinga. Saad ng binata, ngunit ngumiti lang ang dalaga sa kanya habang nakaakbay ito. Walang ibang nagawa si Dustin kundi ang buhatin ang dalaga para mapabilis ang kanilang pag-akyat at pagdating sa kwarto nito. Agad siyang hiniga sa kama. Tinanggal din nito ang suot niyang sandals at inayos ang pagkakahiga ni Chantel at kinumutan niya pa ito para hindi ginawin. Hays, babae nga naman. Sambit ng binata at magtatalikod na itong biglang magsalita ang dalaga. Dustin, gusto kita. Sambit ng dalaga. Hindi ko alam kung bakit. Ang alam ko lang, masaya akong kasama ka. Dagdag pa nito. Please, don't leave me. Sambit niya pa dito. Naguguluhan si Dustin sa mga sinabi ni Chantel. Ngunit alam niyang lasing lang ito kaya hinayaan na lamang niya ang sinabi nito at iniwan na siya sa kwarto. Hindi na rin siya makauwi dahil gabing-gabi na at ayaw niyang iwan ang dalagang mag-isa kaysa couch na lamang itong natulog. Nagising si Chantel dahil sa sobrang sakit ng kanyang ulo at nahihilo siya. Hindi niya maramdaman ang kanyang mga kamay kaya agad siyang tumayo. Aray, ang sakit! Sambit niya at hinilot-hilot ang kanyang kamay na naipit lang sa pagkakahiga niya ng tagilid kay namanhid. Paano ako napunta dito? Nasaan si Dustin? Umuwi na siguro? Saad niya at tumabas ng kwarto. Tahimik na ang paligid at patay na ang lahat ng ilaw. Tanging aninag na lang ng ilaw sa labas ang nakakapasok sa sala kaya hindi na niya binuksan ang ilaw sa kusina dahil abot din naman. Pagkuha niya ng tubig, napadaan siya sa sala at pansin niyang may nakahiga sa couch. Kinilapitan niya iyon. Nang makita si Dustin mahimbing natutulog, napangiti na lang siya sa isiping hindi siya nito iniwan at dinala pa siya nito sa kanyang kwarto. Bumalik muli ng kwarto si Chantel at kumuha ng kumot mula sa kabinet at ikinumot kay Dustin na hindi ito nagigising. Pinagmamasdan niya ang binata at manghang-mangha siya sa taglay nitong kagwapuhan. Matangos ang kanyang ilong at mapungay ang mga mata, makapal ang kilay at mapupula ang labi. Hinawi nito ang hibla ng kanyang buhok na nasa mata ng binata, dahilan para gumalaw ito kaya agad siyang napatayo at umalis. Kasama ang palad, natama pa ang kanyang braso sa kanto ng lamesa, dahilan para magkapasa ito. Kinaumagahan, nagising si Chantel sa ingay ng kanyang mga trabahante. Nagdidilig na ang mga ito
at nag-aayos ng mga tinanim, ang iba naman nagtatanim ng panibagong tanim sa bakanteng lupa. Napatayo ang dalaga na makitang mag-aalas 10 na ng umaga. Hindi pa siya nakakapag-ready ng pagkain para sa mga trabahante niya. Naku, ano ba naman to, Chantel? Ani niya at agad na bumaba. Ngunit pagbaba niya, napakasarap na amoy ang kanyang nabungaran. Empanada? Sambit ng dalaga at kaagad na nagtungo sa kusina. Dustin? Tawag niya sa binata na abalang-abala sa pagluluto ng empanada. Ikaw nagluto nito? Tanong ni Chantal sa binata nang makita ang mga lutong empanada sa malaking bowl. Sino pa ba ang nakikita mo dito? Ako lang naman, di ba? Tugon ng binata. Patikim nga. Agad siyang kumuha ng isa at kinagatan. Wow! Ang sarap ha! Hindi mo naman sinabing masarap ka pala magluto? Saad ng dalaga. Matagal akong nanirahan sa New York, kaya natuto akong magluto para sa sarili ko. Tugon naman ng binata. Teka, para ba to sa mga trabahante? Tanong niya na itinango ng binata. Tulog ka pa kasi, kaya ginawan ko na lang ng paraan para mapakain sila ng hindi ka ginigising. Tugon ng binata at inilabas ang 2 bowl na malaki na puno ng empanada. Kumain na muna kayo, kunin ko na lang yung juice. Sabi ni Dustin sa mga tao. Wow ha, may taglay ka rin palang galing sa pagluluto. In fairness, magkakasundo tayo pagdating sa kusina. Bulong ng dalaga. May sinasabi ka? Tanong ng binata na ikinagulat ni Chantel. Ano ba? Nagugulat ka naman? Ani nito. Wala. Sabi ko, masarap yung empanada mo. Maliligo na nga muna ako. Saad dito at bumalik sa kanyang kwarto. Empanadang malaman. Hindi tinipid sa karne. Magaling magluto. Hard ka sa akin. Sambit pa ng dalaga na tila kinikilig habang pinagmamasdan ang binata na nagbibigay ng pagkain sa mga trabahante. Mula sa bintana ng kanyang kwarto, tanaw niya ang asyenda at ang mga taong naroon. Habang naliligo ang dalaga, napainda ito na mapisil niya ang kanyang braso na may bakas na pasa. Saan to galing? Tanong niya, ngunit bigla niyang naalala na nasagi ito sa kanto ng lamesa na kinumutan niya si Dustin at bigla itong nagising. Hays, bakit ba kasi iwas na iwas ka? Yan tuloy, may pasa ka. Sambit ng dalaga at tumapas sa shower para mabanlaw. Bakit di mo nalang kaya aminin sa kanya na gusto mo siya? Bakit di mo sabihin na nararamdaman mo na diretsahan sa kanya? Tanong niya pa sa sarili. Ay hindi. No, nakakahiya. Baka sabihin niya baliw na baliw ako sa kanya. No, siya ang lalaki. Dapat siya ang mag-first move, di ba? Parang sirang ulong kinakausap ni Chantel ang kanyang sarili sa loob ng banyo habang naliligo. Hanggang sa mag-toothbrush ito, kinakausap niya pa rin ang kanyang sarili tungkol sa kanyang nararamdaman para sa binata. Hey, Stacy, come here! Ani ng dalaga at binuhat ang alagang pusa. Paglabas nito, agad na baling sa kanya ang tingin ng mga trabahante. Good morning po, Ma'am Chantel. Bati sa kanya ng iba. Kamusta po ang hangover nyo? Gusto nyo po bang magpahinga muna? Tanong naman ng iba na ikinatawa ng dalaga. Nako, ayos lang po ako. Tsaka, ano ba kayo? Wala lang sa akin ang hangover. Hindi naman po ako nalasing ng sobra. Tugon ng dalaga na ikinaigham ng binata sa gilid niya. Ano ba? Huwag kang maingay dyan. Pasimpleng pagsiko niya sa binata na ikinangisi naman ito. Hoy, ikaw, anong ginawa mo sa akin kagabi? Tanong ni Chantel sa binata nang umalis na ang mga tao sa kanilang paligid. Anong ginawa? Ikaw ang may ginawa? Saad ng binata sa kanya na ikinalaki ng mata ng dalaga. Anong ginawa ko? Tanong niya. Ginalamay mo lang naman ang mukhang to. Tugon ng binata at tinuro ang kanyang mukha. Hays!
Akala ko naman kung ano nang ginawa ko. Napahinga ito ng malalim bago ulit nagsalita. Wala ba talagang may nangyari? Tanong pa niya ulit. Bakit? May dapat bang mangyari? Pabalik na tanong ng binata. Wala. Nauutal niyang tugon. Ma'am Chantel, may naghahanap po sa inyo. Saad ng isang trabahante at sa likod nito ang kaibigan niyang si Kenji. Kenji? Gulat niyang tanong at kaagad na lumapit sa kaibigan. Hey, long time no see! Ngiting ani niya dito at niyakap ng mahigpit ang kaibigan. Miss na miss mo ako no? Ani ni Kenji. Oo naman, ngayon na lang ulit tayo nagkita after 10 years. Tugon ng dalaga. Ikaw lang ba nandito? Nasaan sila tita? Kailan pa kayo nandito sa Pinas? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Actually, kakarating lang namin. Dumiretso agad ako dito para ikaw makita ko. Sila mami nandun sa bahay. Sabi ko uwi na lang ako after ko mabisita ka. Tugon niya. Mabuti naman. Halika, dun tayo. Ipapakilala kita sa kanila. Ngiting ani ng dalaga at humawak ito sa braso ng binata. Everyone, gusto kong ipakilala sa inyo si Kenji. Kababatang kaibigan ko siya at galing siya ng California. And Kenji, sila yung mga trabahante ko dito sa hacienda. Lahat nakikita mo na yan, sila ang gumawa. Saad ng dalaga sa kaibigan. Who is he? Tanong ni Kenji, sabay tingin kay Dustin. Siya si Dustin, anak ng isang katiwala ko dito. Dustin, pagtawag nito sa binata, kay lumapit naman ito kaagad. Si Kenji nga pala, kababata kong kaibigan. Kenji, si Dustin, pagpapakilala niya sa dalawa. Hi, nice to meet you. Bati ni Kenji sa binata, sabay abot ng kanyang kamay. Inabot naman ito kaagad ni Dustin at ngumiti. I'm glad to know that Chantel has a childhood friend like you. Tugon ni Dustin sa kanya. Yeah, hope you too. Guys, back to work. Kenji, tara sa loob. Marami akong sasabihin sa'yo. Ngiting ani ng dalaga sa kaibigan. Sige ba, mukhang excited yan ha. Ngiting tugon ng kaibigan. Hindi naman naalis ang kunot noo at salubong ng kilay ni Dustin nang makitang close na close nga ang dalawa sa isa't isa. Hoy Dustin, ayusin mo nga yung mukha mo para ka namang sinakluban ng mundo. Pagpuna sa kanya ni Manong Ben. Pa naman wala to, ang init lang kasi ng panahon, nakakasilaw. Tugon niya dito at bumalik sa pagtatrabaho. Silaw sa araw? O silaw sa selos? Pangaasar pa ng kanyang ama. Maganda naman pala ang lupa mo dito Maganda din yung bahay na gawa nila tito, kaya safe na safe ka dito. Pero kailangan mo pa rin ng kasama sa loob ng bahay, lalo na mag-isa ka lang. Paano kung may biglang pumasok dito na magnanakaw? Wala kang kasama, kaya delikado dapat may security ka dito. Ani ni Kenji sa kanya. What? That's the reason why I choose to live life like this. I don't want to have a bodyguard anyway. Ayoko may sunod ang sunod sa akin everywhere. At gusto ko, itago ang privacy ko, no? If I have a bodyguard, do you think magagawa ko ang mga gusto kong gawin? Tanong ng dalaga. Tama ka naman. Pero, this is for your safety, Chantel. Tita Divine tells me to guard you while I'm here. Tugon ng binata. What? Sinabi talaga yun ni Mommy? Tanong ng dalaga. Well, kahit hindi naman niya yun sabihin, gagawin ko din naman talaga yun. Para sa'yo, ayaw ko mapahama ka. Alam mo naman we're engaged, so I will be your husband someday, and you will be my wife sooner. Saad ng binata sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay at hinalikan nito. Napabuntong hininga ang dalaga ng bagitin iyon ni Kenji. Nawala sa isip niyang ikakasal nga pala siya dito pagdating ng tamang panahon. Wala na siyang magagawa. Dahil engaged na silang dalawa, tanging ang panahon na lang ang hinihintay nila kapag sinabi na ang kanilang mga magulang na ikasal na sila. Tiyak na hindi siya makakatanggi. Ngunit alam niya sa puso niya na hanggang kaibigan lang ang tingin niya sa binata, na kahit kailan
Hindi mapapalitan ang pag-ibig ang kanilang pagkakaibigan. Dahil ngayon, alam na niya kung ano ang totoong nararamdaman niya para kay Dustin. Hindi niya ito gusto, kundi mahal na niya ang binata. Bakit? Tila nag-iba ang mukha mo. May nasabi ba akong mali? Tanong ni Kenji dito. Ha? Wala naman. May naisip lang ako. Nga pala, wala bang sinabi sa'yo ni Mami kung kailan sila dadalaw dito ni Daddy? Tanong niya. Tumayo ang dalaga at humarap sa sliding door na matatanaw ang mga bulaklak sa hardin. Wala naman. Ang sabi niya lang, alam naman daw nilang nandito ako, kaya sure naman silang safe ka. Tugon nito, sabay yakap sa dalaga habang nakatalikod ito sa kanya. Hey Chantel, I miss you so much. Saad ni Kenji habang mas lalo niyang panghinihigpitan ang yakap nito sa dalaga. Ang tagal kong hinintay ang araw na to, ang mayakap ka ng ganito kahigpit. Pwede bang ganito na lang tayo araw-araw? Tanong ng binata. We're not totally married, so that's weird. Tugon ng dalaga. Pero dun din naman tayo mapupunta, di ba? Tugon ng binata. Hinalikan siya nito sa kanyang ulo. I cannot wait to see you walking in the aisle, Chantel. Hindi nakaimik ang dalaga sa sinabi nito. Alam niyang simula sa simula, may gusto na talaga ang binata sa kanya, kaya hindi niya ito masisi kung ganun na lamang siyang ituring nito. Makalipas ang mga oras, bandang 5:00 na ng gabi, umuwi na ang lahat ng trabahante. Ang naiwan na lamang si Dustin at si Kenji. Are you sure you're okay here? Do you want me to stay here tonight? Tanong ni Kenji. No, I'm fine. You should go home because Tita's waiting at you. Tugon ng dalaga. Are you sure? But that guy, kasama mo ba siya? Bakit hindi pa siya umaalis? Tanong pa ng binata. No, mag-uusap lang kami mamaya, tapos aalis na rin siya. Sige na, ingat ka ha? Ani ng dalaga, kasabay ng pagsakay ng binata sa kanyang sasakyan. Bye! Take care! Pahabol niyang tugon dito. So, bakit mo ko pinaiwan dito? Para makita kung gaano kayo kasweet ang kaibigan mo? Malamig na tanong ni Dustin kay Chantel. What are you talking about? Pinaiwan kita kasi may sasabihin ako sa'yo. We should talk. Ani pa ng dalaga. About what, Chantel? Please, if you're playing with me, I'm off. I don't want this game. Baka sa boses ng binata, ang inis na hindi malaman ni Chantel kung saan ito nanggagaling. Ano bang problema mo? Bakit ka ba ganyan magsalita? Tanong ng dalaga. Ikaw ang bakit ganyan? Pa-fall ka? But turns out like this? Akmang aalis na si Dustin nang biglang magsalita si Chantel. Ano bang nangyayari sa'yo, Dustin? Tanong nito. Halata namang may gusto sa'yo yung kaibigan mong yun eh. Kaya ano pang gagawin ko dito? Tanong ng binata. Nagsiselos ka? Tanong ni Chantel na ikinatigil ng binata. So what if I'm jealous? Who cares? Tanong pa ni Dustin. Bakit ka nagsiselos? Wala naman tayo ni hindi mo nga ako gusto eh. Tanong naman ng dalaga. That's the problem, Chantel. You are the problem. Mag-iisang buwan na tayong magkasama at sa loob ng isang buwan, nagpapakita ka ng motibo? For what, ha? Or I'm just assuming that you like me? Saad ng binata. Wait, Dustin. I don't get you. Can you please get it to the point? Tanong ng dalaga. Do you like me? Pagdidiin pang tanong nito. Yes, I like you. But if you don't like me, it's okay. Maybe it was my fault to fall in love with you. Saad ni Dustin at tinalikuran ang dalaga. Wait, Dustin! Pinipigilan niya ito, ngunit hindi naman tumigil ang binata sa paglalakad hanggang sa makalayo na ito sa kanya. Ni isang lingon, wala itong ibinigay sa kanyang mga tawag. What the? It's my fault. Ani ng dalaga at napahawak na lamang ito sa kanyang ulo. Naguguluhan na siya sa nangyayari. Hindi niya maintindihan kung anong gagawin niya after ng mga sagutan nila ni Dustin.
Alam niyang mahal niya ito, kaya hindi niya ito matitiis. Pero tila mukhang bibitaw na din ang binata sa kanya kapag hindi niya nalinaw dito ang totoo. Nakahiga na sa kama ang dalaga nang biglang tumawag si Kenji, kaya agad niya itong sinagot. Hey, what's wrong? Napatawag ka? Tanong ni Chantel. Nothing. I just miss you, hoping that you are here. Ani ng binata mula sa kabilang linya. Yeah, maybe. Sambit na lamang ng dalaga. Are you okay? Gusto mo bang tabihan kita dyan? Tanong ng binata sa kanya na ikinangiti niya. No, I'm fine. Inaantok lang talaga ako. Tugon niya. Really? Okay, matulog ka na. Alam kong pagod ka. Good night. Ani ng binata. Good night. Tugon na lamang ng dalaga bago pinatay ang video call. Lupay-pay niyang inilapag ang cellphone sa tabi niyang maliit na table. Anong ginawa ko kay Dustin? Nagsiselo siya. Gusto niya rin ako. Oh my, nasaktan ko siya dahil kay Kenji. Mali ang iniisip niya. Saad ng dalaga sa kanyang sarili. Maganda ang sinag ng araw. Kinaumagahan. Nagsidatingan na rin ang mga trabahante niya kaya agad nang bumaba si Chantel. Habang naglalakad siya, tila hinahanap ng mga mata niya si Dustin. Ngunit ni anino nito, hindi niya makita. Manong Ben, nasan po si Dustin? Tanong ni Chantel. Sa pagkakaalam ko, may lakad siya ngayon kaya hindi siya makakapasok. Hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Tanong nito. Wala naman ho siyang nabanggit sa akin. Tugon ng dalaga. Pwede ko po ba siyang puntahan sa inyo ngayon? Tanong pa ng dalaga. Oo naman, pero hindi ko masasabing nasa bahay siya kasi sabi niya may lakad siya kaya hindi ko alam kung anong oras mo siya pwedeng maabutan. Tugon nito. Ganun po ba? Salamat. Bakit Ma'am Chantel? May problema ba kayo? Tanong ulit nito. Wala. May sasabihin lang sana ako sa kanya. Pero mukhang ayaw naman niya ako makausap. Kaya di bali na lang. Saad ng dalaga. Nais niya mang puntahan si Dustin at kausapin ito. Wala siyang lakas ng loob dahil pakiramdam niya nagkamali siya. Nahihiya siyang humarap sa binata dahil sa mga nasabi niya dito. Pero kahit na ganun, gusto pa rin niyang magpaliwanag dito at ipaitindi kay Dustin kung ano ang totoong nararamdaman niya sa binata. Hey Kenji, you're here! Ngiting tanong ni Chantal kay Kenji nang bumungad ito sa kanya pagbukas niya ng pinto. May hawak na beer ang dalaga at tinaas niya ito sabay tinungga. Hey, what's happening to you? Tanong ng binata at nalalayan ang dalaga papunta sa couch. Akin na nga yan, lasing ka na Chantal. Bakit ka ba umiinom? Hindi ka naman ganito uminom before. Tanong ng binata at kinuha ang hawak na beer ng dalaga. Ang dami mo na palang nainom mo. Pagpuna nito na makitang madami na ang nakatambak sa lamesang beer na wala ng laman. May problema ka ba? Nandito na ako. Sabihin mo sa akin kung anong problema mo. Tanong ng binata. Samantalang tila lantang gulay naman ang katawan ni Chantel na bagsak sa couch at bakas sa kanyang muka ang pagkakalasing. Come on, tell me. Ani pa ng binata at tinawakan siya ni Chantel sa mukha. Dustin? Sambit ng dalaga at ngumiti. Dustin? Pag-ulit ito at tuluyang nakatulog. Dustin? That guy? Bakit mo naman nakikita sa akin ang lalaking yun? Tanong ng binata at napahinga ng malalim. Halika na nga, sa kwarto ka na magpahinga. Ani ng binata at binuhat si Chantel papunta sa kanyang kwarto. Pinunasan ito ng binata at inayos ang pagkakahiga sa kama. I'm sorry, sambit ng dalaga habang pinunasan ito ni Kenji. I'm sorry? For what? Tanong niya kahit na alam niyang tulog na ito. For everything, ani ng dalaga. Matapos niyang punasan ang dalaga, lumabas na ito sa kanyang kwarto.
at lininis ang mga kalat ng dalaga na nasa sala. Kinaumagahan, nagising ang dalaga na may nakalagay na panyo sa kanyang ulo. "Ano to?" tanong niya at kaagad namang may sumagot. "Panyo, para mabilis mawala ang sakit ng ulo mo. Pinagluto kita ng almusal. Merong mushroom soup dyan. Higupin mo para mawala kaagad ang hangover mo." Ani ni Kenji sa kanya na nakatayo sa kanyang pintuan at tila kanina pa siya pinagmamasdan habang tulog. "What? Bakit ka nandito?" tanong ng dalaga. "Remember, pumunta ako dito kagabi. Pagbukas mo sa akin ng pinto, lasing na lasing ka na." Tugon ng binata. "Ganun ba? Nakakahiya." Ani na lamang ni Chantel. "Kumain ka na. Linggo ngayon, gusto mo bang mamasyal?" tanong ni Kenji. "Mamasyal? Saan naman? Pero gusto ko yan." Ngiting tugon ng dalaga. "Sandali, wala ba akong ginawa kagabi? Lasing ako kaya hindi ko maalala ang mga pinaggagawa ko." Ani ni Chantel na ikinangiti ng binata. "Wala, natulog ka lang pagdating ko." Tugon ni Kenji. "Ay, mabuti naman kung ganun." Napangiti lang si Kenji dito kahit na pumapasok pa rin sa isip niya kung bakit napagkamalan siya nitong Dustin habang lasing siya. Matapos ang mga oras, namasyal sila at kumain sa labas. Lahat ng gusto ni Chantel, binibigay ni Kenji. Alam din nito ang mga paboritong pagkain ng dalaga. Kaya naman, laging napapangiti si Chantel kapag inaabot sa kanya ni Kenji ang mga bagay na gustong gusto niya. Matapos nilang mamasyal, dumiretso muna sila sa sidewalk ng boulevard at doon nagpalipas ng muli ng oras. "Nag-enjoy ka ba ngayon?" tanong ni Kenji. "Oo naman, ang saya ng araw na to." Tugon ng dalaga. "Of course, masaya talaga kasi kasama mo ko." Ngiting ani ng binata. "Wow naman, kahit hindi naman ikaw ang kasama ko, masaya pa din ako. Pero masaya din ako ngayon kasi nakasama ulit kita." Tugon ng dalaga. "Mamimiss na naman kita pag uwi ko." Ani ni Kenji na tila napalitan ng lungkot ang mukha nito. "Eto naman, uwi ka lang sa inyo. Pwede ka pa namang bumalik bukas kung gusto mo." Tugon ng dalaga. Gusto ko kasi hindi na umuwi. Gusto ko ikaw na lang yung kasama ko buong araw." Ani ng binata na ikinangiti na lang ng dalaga. "Kenji, may rainbow!" Agad na sabi niya na masilayan nito ang rainbow sa langit. "Ay, oo nga, ang ganda!" Ngiting tugon ng binata. Ngunit tila napalitan ng kung anong ngiwi sa labi ng dalaga nang maalala nito ang unang araw na nagkasama sila ni Dustin sa boulevard kasama si Stacy. Yun din ang nasabi niya nung araw na yon. Bakit tila namimiss niya kaagad ang binata? "Ayos ka lang?" tanong ni Kenji na mapansin nitong biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng dalaga. Ayos lang ako." Tugon nito. "Pagod lang siguro." Dagdag pa niya. "Kung ganun, gabi na rin naman, kaya ihahatid na kita pa uwi para makapagpahinga ka." Ani ni Kenji. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Tsaka, malapit lang yung bahay ko dito oh. Konting lakad lang, nandyan na. Ikaw na lang kaya, ihatid kita sa parking lot para makauwi ka na." Tugon ng dalaga. "Ako? Mas lalong kaya kong umuwi mag-isa." Tugon naman ng binata. "Gabi na oh, kailangan mo nang umuwi." Ani ng dalaga. "Hindi ako uuwi hanggat hindi ka pa umuwi." Pangungulit pa ni Kenji. "Kenji, malaki na ako, hindi na tayo bata. Isa pa, alam mo naman ang ayoko, di ba? Yung makulit." Taas kilay na saad ng dalaga. Sige na nga. Basta mag-text ka kapag nakauwi ka na, ha?" Alam ng binata na talo siya dito, kaya walang patutunguhan kung magtatalo sila dahil lang sa maliit na bagay. "Sige na, alis na ako. Ingat kapag uwi mo, ha?" Ani pa nito. Bago umalis, niyakap pa ang dalaga. "Salamat. Ingat ka rin." Tugon ng dalaga dito. Nang mapansin niyang nakaalis na ang binata, agad siyang pumara ng sasakyan.
para pumunta sa bahay nila Manong Ben. Hindi niya iyon sinabi kay Kenji dahil alam niyang hindi naman ito papayag at siya kung pumayag man, sasamahan siya nito. Ngunit nais niyang sarilihin lamang ang tungkol sa kanila ni Dustin, lalo na't hindi pa sila nagkakaunawaan. Manong Ben? Dustin? Tao po! Tawag ng dalaga mula sa bakuran ng bahay nila Manong Ben. Maya-maya pa, lumabas si Manong Ben na nakangiti nang makita siya nito. Ma'am Chantel, naparito kayo. May problema po ba? Tanong nito. Wala naman pong problema. Nais ko lang pong makausap si Dustin. Nandyan po ba siya? Tanong ng dalaga. Umalis siya, kakaalis pa lang. Hindi ko alam kung saan siya pupunta eh. Hindi naman sinabi kung saan. Sabi niya lang na aalis siya. Tugon naman ni Manong Ben. Ganun po ba? Pakisabi na lang po na pumunta ako dito. Ani ng dalaga na tila biglang tumamlay ang kanyang katawan. Sige, sasabihin ko na lang na pumunta ka dito. Tugon naman ito sa dalaga. Ano ba to? Para naman ako nitong lalaki. Ako ang naghahabol sa kanya. Samantalang pareho naman kaming may gusto sa isa't isa. Bakit hindi niya man lang ako kausapin? Ako lang ba talaga magbibigay ng effort para makausap siya? Ganun ba yun? Pagkausap niya sa kanyang sarili, habang naglalakad ito, hindi na muna siya sumakay dahil nais niyang muna maglakad-lakad. Hindi niya rin nadala ang kanyang sasakyan dahil si Kenji ang sinakyan niya kanina papuntang Boulevard. Ngunit pinauwi na niya ito. O baka naman, ako lang talaga ang seryoso sa kanya. Tapos siya, nadadala lang sa emosyon niya dahil nagpapakita ako ng motibo. Tanong pa ng dalaga sa sarili niya. Ay, nakakairita. Bakit ba kasi ganito yung nararamdaman ko? Bakit sa dinami-dami ng lalaki sa mundo? Bakit siya pa? Bakit ikaw pa? Inis nitong tanong, kasabay ng pagkulog ng langit at nagbabadyang uulan. Kainis. Ngayon pa talaga? Tanong ng dalaga nang biglang bumuhos ang malakas na ulan kaya agad itong napatakip ng kanyang kamay sa kanyang uluhan nang bigla isang bagay at tila nakatakip sa kanya kaya napatigil ito. Dustin? Sambit niya nang makita si Dustin ang nagtatakip sa kanya ng kanyang suit habang ang binata tila nababasa pa rin. Bakit ka nandito? Tanong ng dalaga. Ngunit hindi ito sinagot ng binata. Sumilong muna tayo. Ang lakas ng ulan. Basa ka na. Saad ng binata at sakto namang meron silang nasilungan ng maliit na waiting shed. Ang malas naman ngayon pa umulan. Ani ng dalaga habang pinupunasan ang basa sa kanyang mga braso. Here. Inabot ni Dustin ang kanyang suit sa dalaga dahil hindi naman ito gaanong basa pampatanggal lang ng ginaw. Bakit ka nandito? Di ba may lakad ka? Tanong ng dalaga na ikinataas ng kilay ng binata. How did you know? Tanong nito. Wala. Bakit? May lakad ka ba? Tanong na lang nito para hindi siya mahalatang pinuntahan niya ito sa kanilang bahay. Nothing. Tugon niya. Pero sabi mo kay Manong Ben, may lakad ka kaya ka umalis ng bahay niyo. Ani ng dalaga kaya napatawa si Dustin dahil nagsabi rin ito ng totoo. So, pumunta ka nga sa bahay? Tanong ni Dustin. Hindi na makakapagkaila pa ang dalaga at ayaw naman niya magsinungaling pa dito. Okay, fine. Pumunta ako para kausapin ka pero wala ka naman dun kaya umuwi na lang ako. Pero sadyang pinaglalaruan nga ako ng tadhana. Imagine, umulan pa para lang makita kita. Ani nito sa binata. Yeah, gusto rin kitang makausap. Pumunta ako sa inyo, kaya ako umalis ng bahay. Pero wala ka naman dun. Sabi ni Mang Kanor, umalis ka daw kasama si Kenji. Tugon ni Dustin. Lumabas lang kami saglit. Tugon ng dalaga. Wala namang imik ang binata at tila katahimikan ang bumalot sa kanilang paligid. Pwede bang umuwi na muna tayo? Ang ginaw eh. Ani ng dalaga. Sure, hintayin lang nating may dumaang taxi. Tugon ng binata. Here, suotin mo muna yung damit ko. Don't worry, unisex yan.
Pwede pang babae, pwede pang lalaki, kaya bagay lang yun sa'yo. Ani ni Chantel at inabot kay Dustin ang kanyang t-shirt. Hindi naman siguro basa yung short mo, di ba? Pero kung gusto mo magbihis, meron naman din ditong short pang lalaki. Dagdag pa ng dalaga. No, it's okay. Damit ko lang ang basa. Tugon ng binata at tinanggap ang inabot na dalagang damit. Nakapagbihis na rin ang dalaga kaya agad na itong bumaba, ngunit sakto namang pagbukas nito ng pinto, nakita niya nagbibihis pa lang ng damit ang binata. Kaya nakita nito ang pangitaas na katawan ni Dustin. Bakas ang mga muscles nito sa kanyang braso at may 6 din itong abs. Nothing. Bilisan mo na nga magbihis para kang hindi lalaki, naunahan pa kita. Ani ng dalaga at kaagad na umiwas ng tingin. Really? Kaya pala titig na titig ka? Ani ng binata sabay ngiti. Anong ngiti yan? Baliw ka? Patawang saad ng dalaga. Kumain muna tayo, magluluto lang ako. Ani ni Chantel at kumuha ng mga ingredients para sa minudo. Marunong ka magluto? Tanong ni Dustin. Anong akala mo? Ikaw lang magaling? Of course, marunong din ako. Tugon ng dalaga sabay tawa. Okay, tignan nga natin kung gaano kasarap ang minudo mo. Ani ng binata. Masarap pa sa masarap. Wait ka lang dyan. Tugon ng dalaga. Matapos maluto ang ulam, agad na inihain ni Chantel sa lamesa ang pagkain. Wow ha, mukhang ginalingan nga. Ani ng binata nang maamoy nito ang masarap na amoy ng minudo. Tikman mo na. Wait lang, ako na lang ang magsusubo sa'yo. Ani ng dalaga at kumutsara ng minudo at may kasamang kanin. Inipan niya muna ito bago isinubo sa binata. Halos napapaisip si Dustin at wala itong masabi matapos yung masubo ang isinubo sa kanya ni Chantel. So how's my minudo? Tanong ng dalaga. It's good. Ang sarap. Tugon ng binata at ngumiti naman ang dalaga. Sabi ko sa'yo masarap talaga ako magluto. Ani ng dalaga. Matapos nilang kumain, nagugas ng plato si Dustin, ngunit sinusuway ito ng dalaga. Sabi naman kasi sa'yong, ako na lang ang maghuhugas. Ang kulit mo talaga? Ani ng dalaga. It's fine. Tugon ng binata. Okay na ba tayo? Tanong ng dalaga sa kanya na ikinatigil ng binata sa pagbabanlaw ng mga plato. Hindi pa tayo nag-uusap. I want to know everything about you. Tugon ng binata. Okay. Ako rin naman marami din akong gustong malaman tungkol sa'yo. Ani ng dalaga. Sige na, pagpatuloy mo ng paghugas mo. Hintayin na lang kita sa may sala. Ngiting tugon niya sa binata at iniwan na ito. Matapos ang paghuhugas ng binata, pumunta na ito sa may sala. Naabutan pa nitong nanood ng drama ang dalaga habang kumakain ng ice cream. What's that? Tanong ni Dustin patungkol sa kanyang pinapanood. It's about a girl fall in love with a guy who doesn't love her back. Tugon ng dalaga na tila naiiyak na. Bakit ka naiiyak? Tanong ni Dustin. Kasi naman, relate ako no? Ikaw ba naman hindi mahalin ng pabalik? Masakit talaga yun. Tugon ng dalaga. Sino ba may sabing hindi ka mahal ng taong mahal mo? Tanong ni Dustin na nakaupo sa kanyang tabi. Hindi nagsalita ang dalaga na tila wala itong narinig, nakafocus lang ito sa panunood at pagsubo ng ice cream. Biglang tumahimik ang paligid at wala ning isang salita ang lumalabas sa bibig ng dalawa. Dustin, I have a question. Ani ng dalaga nang hindi na nito mapigilan ang kanyang sariling mag-isip na kung ano-ano habang nanood silang dalawa. Anong ibig mong sabihin nung sinabi mo sa akin, it was your fault to fall in love with me? Tanong ng dalaga. Sorry for that. Maybe it was. But I realize now, the day na hindi kita kasama, I felt alone, boring. I'm not happy with others. Not like what you have done and felt for me. I don't know.
Ang alam ko lang, minahal kita. Hindi dahil sa kung anong meron ka, but I love you because I'm happy to be with you. Tugon ng binata. Mito, sambit naman ng dalaga. Masaya akong kasama ka. Sa tingin ko nga love at first sight. Nung araw na pinakilala ka sa akin ni Manong Ben, iba yung naramdaman ko. Until nakasama kita, mas lalong lumala yung pakiramdam ko. At yung naisin ko na araw-araw kang makasama. Ani niya. If you love me, why you wouldn't tell it to me earlier? Tanong ng binata. I was afraid. Maybe I was think na mawawala ka o iwasan mo ko kapag sinabi ko sa iyo. Malay ko bang gusto mo rin ako? Kasalanan ko namang una akong na-inlove sa iyo. Ani ng dalaga. No, I was the first. Tugon ng binata. Nung araw na yon, maaga kang nagising at nakita kitang kinakausap mo ang mga bulaklak. I was surprised na pinakilala ka ni Papa na boss niya after that. Wala sa itsura mo ang maging boss kapag kaharap mo ang mga trabahante mo. And the one thing that I love from you is you are very humble, kind, and truthful. Pantay-pantay mo silang ituring na parang pamilya. And that's the thing that I wondered about you. Ani ng binata. Kung ganon, nung uminom tayo, may nagawa ba tayo? Tanong ng dalaga na ikinatawa ng binata. Wala, ikaw lang yung nalasing at nakatulog ka kaagad. Ani ng binata. Ay, salamat. Mabuti naman kung ganoon. Ani niya, sabay buntong hininga. But, who's that guy? Anong papel niya sa buhay mo? Tanong ni Dustin kay Chantel. Matagal bago niya ito sinagot. Nag-iisip siya kung sasabihin ba niya ang tungkol sa arranged marriage nila ni Kenji o ililihim na lang muna niya. We're just a friend. Close friends. Mula pagkabata, siya yung nakakasama ko sa bahay dahil palaging abala yung parents ko sa trabaho. Kaya siya yung nakakausap ko hanggang sa lumaki kami. Siya yung nasasabihan ko ng problema ko. Pero hindi naman nagtagal kasi iniwan niya din ako. Pumunta sila ng California at doon na tumira. Doon na rin siya nag-aral at ngayon lang siya nakauwi. Kaya grabe na lang ang pagkahumaling niya magkasama kami ulit. Tugon ng dalaga. May gusto ba siya sa'yo? Tanong ni Dustin. I guess, but napatigil ito sa pagsasalita. I love him as a friend. Ani nito. Ako ba? May pag-asa ba ako para sa'yo, Chantel? Tanong ni Dustin sa dalaga. Napatingin naman ito sa kanyang mukha, kaya nagkasalubungan ang kanilang mga mata. I already told you that I like you, so I hope it can answer your question. Tugon ng dalaga. Yeah, I know. Ani nito. May I? Sambiti Dustin at hinawakan nito ang pisngi ng dalaga. Kiss you? Pagpapatuloy nito. Halos hindi makahinga sa kakiligan ang dalaga, kaya hindi na ito nakapagsalita pa. Ngunit nagbabadya ang kanyang labi na pwede nitong gawin ang nais niya. Unti-unti nagkakalapit ang kanilang mga mukha hanggang sa dumampi ang kanilang mga labi. Kinabukasan. Good morning everyone! Masiglang bati ni Chantel sa mga tao. Wow naman! Mukhang ang ganda ng gising naming magandang diwata. Ani ng isang babae dito. Masaya lang naman po ako. Ani ng dalaga. Mukhang maganda nga ang araw natin ngayon. Ani ng isa pang lalaki. Shhh! Huwag kayong maingay. Ngayon lang to. Ani pa ng dalaga. Kasabay ng pagtawa nito. Maya-maya pa, dumating na si Dustin at kaagad niya itong sinalubong ng ngiti. Good morning. Ani ni Dustin na tinugunan niya kaagad. Glowing ka ha. Anong meron? Tanong ng binata. Wala. Masaya lang. Tugon naman ito.
Habang naglilibot-libot sila sa lupain, biglang tumawag si Kenji sa dalaga. Chantel, Tita Divina are going to Tagaytay now with your dad. Ani ni Kenji. Seriously? Tanong ng dalaga. Yeah, hahabol na lang ako. May kailangan kasi akong gawin, but I'll be there, promise. Ani nito. Okay, fine. Thank you. Agad niyang binaba ang cellphone at tinawag ibang trabahante para magluto ng mga pagkain para sa kanyang mga magulang. Are you sure? Parents mo lang ang pupunta dito? Tanong ni Dustin na ikinatango ng dalaga. Bakit ang dami ng handang pagkain? Parang may okasyon na to ah. Tugon ng binata. Shh! Huwag kang magulo. Tulungan mo na lang sila sa pag-aayos ng pagkain. Ani ng dalaga sa binata. Ipapakilala kita sa kanila mamaya. Ani pa ng dalaga na ikinangiti ng binata. Maya-maya pa, dumating na nga ang isang van at bumaba mula doon ang mga mommy at daddy ni Chantel na agad naman niyang sinalubong. Hi ma'am, dad. Bati ng dalaga sa mga ito kasabay ng pagyakap niya. Yan ba ang mama at papa ni Ma'am Chantel? Gulantang na tanong ng mga trabahante dahil kung titignan ang mga ito mula ulo hanggang paa, nakasuot ng mga mamahaling alahas at base lang sa pananamit, nagmula sa mayayamang pamilya kaya hindi sila makapaniwalang si Chantel napakasimpleng tao lang. I'm so glad you are here and Kenji told me that you are arriving here. That's why I prepared a meal for you all. Ani ng dalaga. Ang ganda naman ng anak namin. Ang galing anak. Napalago mo lahat ng nasinimulan mo. Magaling. Pagbati ng kanyang ina. Dad, you are here. Thank you for coming. Ani ng dalaga. Of course, honey. I'm so happy to see you happy with this. This is your dream. I'm so proud of you, Chantel. Ani ng kanyang ama. Thank you, Mom. Dad. Please come in. Pinapasok ng dalaga ang kanyang mga magulang at nasa labas lamang ang lamesa na may nakahain ng mga pagkain. This is all for you. Ani ng dalaga. Nag-abala ka pa, anak. Mom, Dad, this is my workers and they all kind and nice person to me. Ani ng dalaga. That's great. Pagpuri ng kanyang ama. Habang kumakain silang lahat, nasa kabilang lamesa naman ang mga trabahante. Ma'am, Dad, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ani ni Chantel. Yes, what's that honey? Tanong ng kanyang ama. Huwag po kayong magagalit ha. Promise me? Tanong ng dalaga na agad naman nag-promise ang kanyang ama at ina. I have a boyfriend. Ani ng dalaga. What? Tanong ng kanyang ina. Honey, are you sure? You're already engaged with Kenji. Ani ng kanyang ama. Dad, Kenji is my friend. Ayoko magpakasal sa kaibigan ko lang at hindi ko mahal. Ani ni Chantel. Let's talk. Come on. Pag-aya ng kanyang ina na agad naman din tumayo ang kanyang ina kaya sumunod na si Chantel papasok sa kanyang bahay. Honey, what's wrong? Ilang taon na lang ang natitira at malapit na kayong ikasal ni Kenji. Ani ng kanyang ina. Mom, I've already told you before, Kenji is just a friend. I don't want to marry him. Ani ng dalaga. Yeah, pero bata ka pa nun. I thought you are not serious about it. Magsimula kayo ngayon habang nandito pa siya. Mamahalin mo rin siya, Chantel. Ani ng kanyang ina. But mom, magsasalita pa sana ang dalaga nang magsalita ang kanyang ama. Chantel, break up with him habang maaga pa. Who is he? Bakit wala siya ngayon dito? Anong klaseng lalaki siya? Yaman mo lang ba ang habol niya? Gano'n mo na siya katagal kakilala? Anong trabaho niya? Nakapagtapos ba siya ng pag-aaral? Ha?
Sunod-sunod na tanong ng kanyang ama. Dad, please! Hindi niyo siya kilala, so don't easily judge him. Yeah, he's not perfect, but I love him. Ani ng dalaga. Chantel, Kenji parents are going here, and this day, we're gonna talk about your marriage. Ani pa ng kanyang ama. But Dad, you didn't ask me if I wanted to. Kayo lang ang may gusto nito. I don't deserve to be like this. I just wanted a peaceful life. Dad, malaki na ako. I know what I'm doing. Tugon ng dalaga. Chantal, kailan ka pa natutong sumaway sa amin ng daddy mo? Hindi ka ganyan before. What happened to you? Tanong ng kanyang ina. I'm sorry, Mom, but I cannot be quiet with this. Please, don't treat me like I'm a person because I'm your daughter. I just want to be who am I, not to be like what you want me to be. Ani ng dalaga. Bakas sa kanya ang inis, ngunit pinili niyang maging kalmado bago bumalik sa pagkainan. Ma'am Chantel, ayos ka lang po ba? Tanong ng isang babae sa kanya na tinanguan niya lang ng bilang tugon. Kumain lang kayo. Ngiting ani ng dalaga sa mga taong naroon. Mas pinili niyang isang tabi ang kanyang nararamdaman kaysa masira ang araw nilang lahat. I think we should cancel this meeting. Let's talk some other time. Ani ng ama ni Chantal sa kanya. Wala namang imik ang dalaga at tumango na lamang habang tinitignan ang magulang niya na sumasakay sa kanang service na van. Chantal, ayos ka lang ba? Bakit umalis sila kaagad? Tanong ni Dustin kay Chantal nang makaalis na ang mga magulang nito. There's an emergency. Tugon na lang ng dalaga. Dustin, let's talk. Ani ng dalaga at naunang maglakad papunta sa bahay niya. What for? Tanong ng binata dito. I don't know if you can accept it, but I hope so. Ani ng dalaga at hinawakan ng kamay ng binata. Mom and Dad made an arrangement for me and Kenji before we meet. Diretsang saad ng dalaga sa binata, dahilan para ito mismo ang kusang bumitaw sa kanyang kamay. But I reject it. I didn't accept the consequences. Ani pa ng dalaga. Why? Why didn't tell me this before? Bakit kailangan pang umabot sa ganito? Tanong ng binata. Hindi ko naman inakalang aabot sa ganito. I'm sorry kung hindi ko sinabi sa'yo kaagad. Tugon niya. Ang sabi mo, kaibigan mo lang, di mo naman sinabing engaged ka na pala sa kanya. Tanong ng binata. I tried to tell you, pero naunahan ako ng takot na umiwas ka, na mawala ka. Tugon ng dalaga. Pero sana, sinabi mo, para hindi ako nag-expect ng sobra. Anong magagawa ko? Anong laban ko? Engaged na kayo. Sooner or later, pwede na kayong ikasal. But me? What's my place in your life? I'm just nothing, Chantel. Ani ng binata. No, you're not. You are my everything, Dustin. I love you, and you know that. Kenji is nothing for me. I know, mas marami kami na pagsamahan, but it meant nothing. Kahit anong gawin ko, kaibigan lang ang may bibigay ko sa kanya. And you know it also. Saad ng dalaga. Don't tell me. Bibitaw ka kaagad dahil lang dito? Tanong niya. Hindi maipinta ang kanyang mukha at bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. I didn't say that. My point is, humarap ito sa dalaga. Your family. If that's your father wants, then go. Wala akong rason para pigilan sila kung ano ang gusto nilang maging kapalaran mo. Anak ka nila. That's why they all cared for you. Ani ng binata. But how? Paano mo masasabing iniisip nila ang kapakanan ko kung ginagawa naman nila akong preso? Pakiramdam ko, nakakulong ako sa mga kamay nila. Lagi na lang sila ang nasusunod sa buhay ko. Wala na ba akong karapatan para gawin ang gusto ko? Do I didn't deserve to be happy?
Tanong ng dalaga. No, you deserve to be happy because you are true for yourself. Tugon ng binata at niyakap ang dalaga. Hindi nila namalayang narinig pala ni Kenji ang kanilang mga pinag-usapan mula sa balcony. Papasok sana ito para kamustahin ang dalaga, ngunit narinig niya ang pinag-uusapan nilang dalawa kaya hindi na lang ito tumuloy. Makalipas ang 1 linggo, walang paramdam si Chantel sa kanyang pamilya dahil nag-isip-isip ito kung ano ang dapat niyang gawin. Ngunit nanindigan siya na kahit anong mangyari, hindi niya gagawin ang gusto ng kanyang mga magulang na maipakasal siya sa taong hindi naman niya mahal. Dahil para sa kanyang buhay at kaligayahan niya ang nakataya roon. Hindi siya magiging masaya kung ang makakasama niya hindi naman niya totoong minamahal. Love, someone's calling. Ani ni Dustin habang nag-aayos ito ng pagkain sa lamesa at nagsusuklay naman ng buhok si Chantel dahil kakatapos ng maligo. Oh, bakit hindi mo sinagot? Tanong ni Dustin na makitang binabalang ng dalaga ang cellphone at hindi nito sinagot ang tawag. My mom is calling. Ani ng dalaga. Then, bakit hindi mo sagutin? Kausapin mo na sila. Baka magtampo pa sila sa'yo. Bahala ka, pagsisihan mo yan. Your family is more than enough over everything. So don't think that they contradict your happiness. Because first of all, they are your happiness over these things. Ani ng binata sa kanya, dahilan para sagutin niya na ang tawag nito. Yes, ma'am. Tanong nito. Tila nag-iba ang espresyon ng kanyang mukha matapos silang mag-usap ng kanyang ina at kaagad itong nag-ayos ng kanyang mga gamit pauwi sa kanila. Pinauwi siya nito sa kanilang mansyon dahil may importanteng pag-uusapan sila at nais nila nakasama ni Chantel si Dustin para makilala nila ang boyfriend ng kanilang anak. This is your house? Tanong ni Dustin na makarating sila sa mansyon. Hindi ito makapaniwalang laki sa yaman na pala talaga ang dalaga, ngunit hindi ito makita sa kanyang pagiging simpleng tao lang. Sorry kung biglaan ang pagpapauwi namin sa iyo dito anak, but your dad wants to talk with you and Dustin. Ani ng kanyang ina. Kinakabahan ang dalaga dahil hindi naman ito alam kung ano ang mangyayari sa araw na iyon at baka kung ano lang ang sabihin nito sa kanyang nobyo. Thank you for coming, honey. Sit down first. Ani ng kanyang ama, kaya agad naman silang naupo. Naghihintay ang dalaga na mag-umpisa na ang usapan, ngunit hindi pa ito nag-uumpisa, tila may hinihintay pa sila. Dad, bakit niyo po kami pinapunta ng biglaan? Tanong ng dalaga nang biglang dumating na ang pamilya ni Kenji at si Kenji. Dad, what's this? Tanong ng dalaga. Relax, honey. I'm sorry. Kung pakiramdam mo, pinipigilan ka namin ng mama sa lahat ng gusto mong gawin. But it's not about that. I didn't mean to hurt you. I just wanted for you is to be happy and to have your happiness. That's why. Kinuha nito ang papel sa magulang ni Kenji at binigay sa dalaga. I decided to cancel your marriage with Kenji. I'm sorry for doing this before. Tila hindi maipaliwanag ng saya ang naramdaman ng dalaga nang marinig niya iyon sa kanyang ama, kaya agad niya itong niyakap at nagpasalamat. Thank you, Dad. Thank you, Mom. Ani ng dalaga. And thank you for everything, Tita. Tito. Tumingin ito sa mga magulang ni Kenji. And Kenji, thank you. Ani ng dalaga. Pinakilala ni Chantel si Dustin sa kanilang lahat bilang kanyang boyfriend at buong puso naman nilang tinanggap ang binata bilang maging kabiyak ng dalaga. Lumipas ang 2 buwan. Halos maiyak na sa emosyon si Chantel habang naglalakad ito papalapit sa altar. Nakasuot ito ng magarang puting gown na kanyang pinapangarap habang pinagmamasdan siya ng kanyang magiging kabiyak na si Dustin
na nasa harapan ng altar. Bro, take care for my princess because from now on, she will be your queen. Ani ni Kenji kay Dustin at tinapik nito ang braso ng binata. I promise to take care and love her until my last breath. Tugon naman ni Dustin. Na makarating na sa altar ang dalaga, humawak na ito sa braso ng kanyang groom. Matapos ang sumpaan sa harap ng maraming tao, sinuot na nila ang singsing sa isa't isa. Matapos yun, muling nagsalita ang pare. You may now kiss the bride. Ani ng pare kay Dustin. Tumingin na nakangiti si Dustin kay Chantel. Dahan-dahan itong tinanggal ang suot nitong belo at hinawakan ang kanyang pisngi. I love you. Ani ng binata bago niya ito dahan-dahang hinalikan kasabay nun ang sigawan ng mga tao. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni na Dustin at Chantel. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.